Hindi pinatatahimik ng mga sinabi ni Jose Philip si Rebecca Marie. Alam niyang may gusto pa itong sabihin. Ayaw niyang umasa pero hindi niya maiwasang mag-isip na may gusto rin sa kanya si Jose Philip. Na may pagtingin rin ito sa kanya at natatakot lamang itong sabihin iyon sa kanya dahil sa kanyang iisipin. Kung hindi lamang niya inaalalang magiging impresyon sa kanya ng binata, siya na mismong gagawa ng paraan para maipahayag dito ang nilalaman ng kanyang dibdib. Kaya lang ayaw niyang bumaba ang tingin sa kanya, hindi lang ni Jose Philip, kundi pati ng pamilya nito. Napahinga siya ng malalim at tahimik na iginala ang paningin sa madilim na bakuran ng mga montana. Nayakap niya ang sarili ng sumigid sa kanyang katawan ng ginaw. Ipinasya niyang pumasok na sa loob ng silid. Kinabukasan ay araw ng Sabado kaya walang pasok ang lahat. Tamang-tama namang araw ng blessing ng mga bahay ng mag-asawang Edward at Alexandra, Lorenzo at Monica. Nagkaroon ng munting kasayahan sa bahay nina Edward at Alexandra. Siyempre panaroon ang lahat ng mga mag-asawa. Kapuna-puna ang tila pagkakailangan ni Jose Philip at Rebecca Marie sa isa't isa. Hanggang sa matapos ang kasayahan ay wala silang ginawa kundi ang magpakiramdaman. Nagliligpit na sila nang lapitan siya ni Victoria. Nag-away ba kayo ni JP, Rebecca? Hindi niya inaasahan ang tanong na yun ng babae, kaya hindi siya agad nakasagot. Bakit mo naman naitanong yan? Nasabi niya sabay ngiti ng tipid. Wala naman, napansin ko kasi na parang nag-iiwasan kayo ng kapatid ko. May problema ba? Wala naman, pagkakaila niya. Sigurado ka? Waring ayaw maniwalang paniniyak nito. Tumango siya. Oo naman, nakangiting aniya. Wala kaming problema. Bueno, gusto ko lang namang makatiyak. Ang akala ko kasi pinapaandaran ka rin ng kapilyohan ng kapatid kong yun. Minsan talaga may mga ugali si Jose Philip na mahirap intindihin. Kagaya ng his moody, mahilig ding magtago ng nararamdaman niyang lalaking yun. Minsan magugulat ka na lang dahil hindi ka yun kikibuin at hindi mo malalaman kung bakit. Basta't bigla na lamang yun magbabago na akala mo galit sa'yo, pero hindi naman. Napatango-tango siya. Hindi lang yun, sabi pa ni Victoria. Seloso rin ang lalaking yun, kaya mag-iingat ka. Ngumiti ito ng makahulugan. Napangiti na rin siya. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi naman kami, binabalaan lang kita. Maagap na putol ng pintor, sabay kibit ng balikat. Natawa na lamang siya. Pagkaalis ng babae, sinulyapan ni Rebecca Marie ang binata. Kumabog ang kanyang dibdib nang maabutang nakatingin din pala ito sa kanya. Dagli niyang iniiwas ang paningin at ipinagpatuloy ang ginagawa. Lumapit ang mayordoma. Naku, Senyorita Rebecca, kami na lang po yan. Baka madumihan ho kayo. Tarantang saway nito. Nginitian ni Rebecca Marie ang matandang babae. Si Manang naman, ang mga amo niyo nga ay tumutulong sa pagliligpit. Ako pa kaya? Pero bisita ho kayo dito. Baka magalit si Senyora Tara. Napapangiting tiningnan niya ang mayordoma. Nakita niya ang takot na nakasungaw sa mga mata nito, kaya hindi na lamang siya nagpumilit. Iniwan na niya ang ginagawa. Naglakad-lakad siya. Hanga siya sa ugali ng magpipinsan. Hindi ang mga ito umaasa sa mga katulong. Sa mahigit 2 linggo niyang pananatili sa Montana, ni minsan ay hindi niya nakikitaan ang mga ito ng pagiging dependent sa mga maids na siyang kalimitang ugali ng mayayaman. Hindi lang yon. Kapansin-pansin rin ang mataas na respeto ng mga ito sa mga magulang at sa isa't isa. Nakakainggit ang samahan ng mga ito. Parang napakasarap maging miyembro ng pamilya ng mga ito. Para sa kanya, napakapalad ni na Alexandra, Monica, Isabel at Roxanne. Nakikita naman niya kung gaano ang mga ito kaligaya sa buhay na pinili. Siya kaya, kahit hindi siya miyembro ng pamilya at isa lamang panauhin sa Montana, masaya siya. At iyon ay dahil kay Jose Philip at sa atensyong ibinibigay nito sa kanya. Ngayon pa lang ay parang hinahanap-hanap na niyang atensyong yun. Paano pa kaya kapag umalis na siya sa Montana? Tiyak na hahanap-hanapin niya ang presensya nito. Oh, Jose Philip, kung alam mo lang, kung alam mo lang. Ibinaling na lamang niya sa malayong paningin. Lingid sa kaalaman ni Rebecca Marie, kinausap rin pala ni Victoria ang kapatid. Nag-away ba kayo ni Rebecca Marie, Jose Philip? May konti lang kaming hindi pagkakaunawaan. Anang binata. Pero bakit ang sabi niya? Wala.
Ano ba talagang totoo? Pinukol nito na nangaarok na tingin ng kausap. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Handa akong makinig. Tiningnan ni Jose Philip ang kapatid. Come on, tell me. Baka sakaling makatulong ako. Pamimilit ni Victoria. Humugot ng malalim na paghinga ang binata. Wala kang maitutulong. Bakit hindi mo ako subukan? Kapatid kita, kahit hindi mo sabihin alam kong nararamdaman mo. May pagtingin ka kay Rebecca Marie, hindi ba? Muli lamang sinulyapan ni Jose Philip ang kapatid. Kabuuanan na nito. Matulog ka na lang. Sa halip na sagutin ito ay sinabi niya. Masama sa buntis ang sobrang pagpupuyat, lalo na't malapit ka ng mga anak. Huwag mong ibahin ang usapan. Sagutin mo ang tanong ko. May pagtingin ka kay Rebecca Marie, hindi ba? Mahal mo siya? May nobyo na siya. Malayong sagot niya habang nakatingin sa kawalan. Wala na akong karapatang mahalin pa siya. At sinong nagsabi sa'yo? Muling napatingin sa kapatid si Jose Philip. Hanggat hindi pa nakakasal si Rebecca Marie, malaya pa siya. At kahit ilan pang nobyo ang meron siya, maaari mo pa rin siyang mahalin. Hindi yun kasalanan. Karapatan mo yun. Sagutin mo lang ang tanong ko. Mahal mo ba si Rebecca Marie? Ang akala ko ba ay kilala mo ko? Kung kilala mo nga ako, di mo na ako dapat na tinatanong ng ganyan. Kung ganun, mahal mo nga siya. Ipinaalam mo na ba sa kanya? Wala nang dahilan para ipaalam ko pa sa kanya. Maaaring tama ka. Karapatan ko ngang mahalin siya. Pero hanggang doon na lang siguro yon. Wala nang dahilan para ipaalam ko pa sa kanya. Malamig na sagot ng binata. Mali. Kung karapatan mong mahalin siya, karapatan naman niyang malaman ang nararamdaman mo sa kanya. Para ano pa? Mapait na ngiting namutawi sa kanyang mga labi. Hindi na rin naman yun mahalaga, masasaktan lang ako. Kaya? Ate Via, kung balak mong palakasin ang loob ko, wag na lang. May nobyo na si Rebecca Marie at mahal na mahal niya ito. Kahit sabihin ko pa sa kanya ang aking nararamdaman, wala na ring saysay. Kaya bakit ko pa ipapaalam sa kanya? Napailing si Victoria. Hindi mo pa nga sinusubukan, sumusuko ka na agad. Paano kung may pagtingin din pala siya sa'yo? You will end up regretting for what could have been. Umiling lamang si Jose Philip. Ayoko nang makipagsapalaran, Ate Via. Tama na yung ako na lamang nakakaalam na nasasaktan ako. Ayokong kaawaan naman niya ako. Ayoko ring isipin niya na humihingi ako ng kapalit sa mga naitulong ko sa kanya. Makakalimutan ko rin siya. Ang ibig mo bang sabihin ay hahayaan mo na lang siyang basta na lamang mawala sa'yo? She was never been mine. Sa simula pa man ay alam ko nang hindi siya kailanman magiging akin. Kaya hindi na ako natatakot na mawala pa siya sa akin. Umiling si Victoria. Waring hindi sang-ayon sa kanyang katwiran. O siya, maiwan na kita. Nasabi na lamang nito. Matulog ka na rin. Salamat. Tinapik siya nito sa balikat at pagkatapos ay umalis na. Napag-isa si Jose Philip. Pabuntong hiningang ibinaling ng binata ang paningin sa kawalan. She's never been mine to lose. Never. Minsan pang napahinga ng malalim ang binata. Alam nyo, hindi nyo dapat pinapalipas ang araw nang hindi naaayos ang problema. Makahulog ang wika ni James. Nang makasabay nila ito sa garahe kinalunisan, nagkatinginan sina Rebecca Marie at Jose Philip. Unang nagbawi ng tingin si Jose Philip. Pinukol nito ng masamang tingin ng pinsan na napapailing-iling. Napahinga ng malalim si Rebecca Marie. Kung siya ang tatanungin, gusto na rin niyang makausap ang lalaki. Wala silang ibang ginawa sa loob ng 2 araw na walang pasok, kundi ang magpakiramdaman. Kung bakit kasi ayaw pa ninyong aminin ang katotohanan eh. Dugtong pa ni James bago tuluyang lumulan sa kotse nito. Narinig ni Rebecca Marie ang marahas na paghingang pinakawalan ni Jose Philip. Nang naupo ito sa harap ng manibela pero nanatili siyang tahimik. Gusto niyang itong magbukas ng usapan. Pero ang kaniyang inaasahan ay hindi naganap. Nakarating sila sa opisina ng walang anumang salitang namagitan sa kanila. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Gusto niyang kausapin ang binata. Subalit sa tuwing tatangkain niyang magsalita ay nauunahan siya ng hiya. Hindi siya makakatagal sa ganoong kalagayan. Kahit kasama pa rin niya ang lalaki, hinahanap-hanap pa rin niya ang masaya nilang usapan. Hinahanap-hanap pa rin niya ang espesyal na atensyong ibinibigay nito sa kanya. Minsan nga ay may pagkakataon pang parang gusto niyang maiyak sa sama ng loob dahil sa nangyayari sa kanila.
At hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang damdamin. Pagkapasok niya sa opisina, ay pumasok siya sa banyo at tahimik na umiyak. Pakiramdam kasi niya ay binabaliwala na siya ni Jose Philip at nasasaktan siya sa isipin yun. May ilang minuto din siyang nanatili sa loob ng banyo bago niya naisipang lumabas. Nadatnan niya sa loob ng kanyang silid si Frances at hindi niya nagawang itago dito ang pamumula ng kanyang mga mata. Umiiyak ka ba? Kunot ang noong tanong nito sabay lapit sa kanya. Wala ito. Kaila niyang iniiwas ang tingin. Napuwing lang ako. Sigurado ka? Paniniyak nito. Tumango siya. Yes, I'm alright. May kailangan ka? May papapirmahan sana akong mga papeles. Hindi pa rin inihihiwalay ang tingin sa kanya na inabot nito ang hawak ng mga papeles. Kinuha niyang mga dokumento sa kamay nito at tahimik na naupo. Basahin mo muna at baka may mga mali. Makaraan niyang pinirmahan ng mga papeles ay ibinalik niya na yun sa babae. Are you sure you're alright? Tila hindi pa rin kumbinsidong paniniyak ni Frances. Tahimik siyang tumango. Napakibit balikat na lamang si Frances. Iniwanan na siya nito. Napasandal sa kanyang swivel chair ang dalaga. Kung ilang beses siyang huminga ng malalim upang pawiin ang paninikip ng dibdib. Hinarap niyang mga papeles na nasa kanyang mesa. Pero kahit sa pagtatrabaho ay wala siyang gana. Ibinabari niya ang hawak na ballpen maya-maya. Naisip niyang lumabas at umakyat sa rooftop upang magpahangin. Pero sa halip na guminhawa ang kanyang pakiramdam, ay napaiyak na naman siya. Ilang sandali rin siyang lumuha ng mag-isa bago niya ipinasyang bumalik sa kanyang opisina. Ngunit sa kanyang pagbaba ay may nakita siyang labis na nagdulot sa kanya ng takot. Si Constantine. Dali-daling nagkubli ang dalaga sa matabang lalaking nasa kanyang unahan nang makita ang lalaking papalabas ng elevator. Mabuti na lamang at hindi siya nito nakita. Nagtuloy-tuloy ito sa pasilyo. Dali-dali siyang pumasok sa pababang elevator. Kumakabog ang kanyang dibdib habang hinihintay ang pagsapit niyan sa 12th floor kung saan naroon ang kanyang opisina. Hindi siya maaaring magkamali. Si Constantine ang nakita niya. Anong ginagawa ng lalaki sa Montana Tower? Bakit ito naroroon? Bakit? Natatakot siyang isipin ng kasagutan. Ayaw niyang isipin siyang ipinunta nito doon na alam na nitong kanyang kinaroroonan at ito ay naroon para ibalik siya sa kanyang kuya Vladimir. Natatakot siya sa maaaring mangyari sa kanya. Hanggang sa makapasok siya sa kanyang opisina ay hindi siya mapakali. Pero hindi niya sinabi kahit kanino ang kanyang nakita. Sinarili na lamang niya iyon sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman. Ayaw na niyang guluhin pa si Jose Philip o ang pamilya nito. Sapat na ang naitulong ng mga ito sa kanya. Nang gabing yun ay nakagawa siya ng isang pasya. Panahon na siguro para harapin niya ng mag-isang kanyang problema. Nakahinga ng maluwag si Rebecca Marie nang matiyak na hindi siyang ipinunta ni Constantine sa Montana Tower. Nalaman niya na kamag-anak pala nitong isa sa mga tenant sa top floor at itong pinuntahan nito doon. Ang akala niya ay alam ng lalaki na doon siya nagtatrabaho. Magkagayon man, dapat pa rin siyang mag-ingat. Hindi sila dapat na magkita ng lalaki dahil tiyak na ibabalik siya nito sa bahay. Hindi pa niya alam kung paano haharapin ang kapatid. Hindi pa rin sila nag-uusap ni Jose Philip. Habang tumatagal, nararamdaman niyang lalong nagiging mailap sa kanyang binata. Para bang sinasadya nitong dumistansya sa kanya. Hindi pa rin ba naaayos ang problema niyo ni Jose Philip? Usisa sa kanya ni Frances nang minsan sila lamang ang magkasabay sa tanghalian dahil may mahahalagang meeting ang binata. Hindi pa rin kayo nag-uusap? Wala naman. Huwag ka nang magkaila. Alam kong there's something wrong going on between the two of you. At hindi lang akong nakakapansin yan, kundi lahat kami. Ano ba talagang problema niyong dalawa? Wala naman talaga kaming problema. Rebecca, ano ka ba? Maglilihim ka ba sa akin? Pareho lang tayong babae, kaya kahit anong sabihin mo, hindi ka makakapagkaila. Alam kong may problema kayo ni JP na ayaw mo lang sabihin. Come on, tell me. Ano ba talagang nangyayari sa inyong dalawa? Magmamatigas pa rin sana siya, ngunit bigla na lamang ginagap ni Frances ang kanyang kamay. Please? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita niyang senseridad ng babae na makatulong, kaya nawalan na siya ng lakas ng loob na magkaila pa. Nagbaba siya ng tingin bilang pag-amin. Pinisil ni Frances ang palad ni Rebecca Marie. Bakit pa kasi kayo nagkakaganyan? Kailan ba kayo huling nag-usap? Nag-away ba kayo? Sunod-sunod nitong tanong. Hindi. Ewan ko. Basta bigla na lamang nagbago ang lahat pagkatapos ng huli naming pag-uusap. Hindi na niya ako kinikibo. Hindi na niya napigilan ang sariling ilabas ang niloloob.
Nagsumbong na siya sa dalaga. Why? Ano bang napag-usapan nyo? Wala. Iling niyang parang gusto nang mapaiyak. Siguro nagsasawa na siya sa pagtulong sa akin. Siguro napag-isip-isip na niyang sapat nang naitulong niya sa akin kaya baliwala na ako sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ni Princess. Bakit mo naman naisip yan? Sinabi ba niya sa'yo? Hindi na niya kailangan sabihin. Nagpapahid ng luhang wika niya. Ipinararamdam na niya sa akin. Hindi ako manhid para hindi yun maintindihan. Rebecca Marie, hindi ako naniniwalang yun nga ang iniisip ni JP. Kilala kong pinsan kong yun. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa kanya. Halo ni Princess. Maybe na may misunderstood mo lamang siya. Umiling siya. Napapalatak si Princess sabay iling. Hindi ako makapaniwalang mag-iisip ng ganun ng lalaking yun. Hindi kumibo si Rebecca Marie. Patuloy lamang siya sa tahimik na pagluha. Hindi na siya nahiyang umiyak sa harap ng kausap. Hindi na niya kayang itago ang hinanakit ng kanyang nararamdaman. Marahang tinapik ni Princess ang kanyang palad. Don't worry, kakausapin ko siya. Kailangan maayos ng problema niyong dalawa. Wag na, ayokong isipin niya na nagsumbong ako sa'yo. Nakakahiya. At ano, mananatili lang kayong ganyan? Titikisin niyo na lamang ang inyong mga sarili dahil dyan sa pride niyo? Mag-uusap din siguro kami. Kailan? Isang linggo na kayong ganyan. Ang ganyang mga hindi pagkakaunawaan na hindi dapat na pinatatagal. Pinahihirapan niyo lang ang mga sarili niyo. Tapatin mo nga ako. Mahal mo ba si Jose Philip? Nangaarok ang pagkakatitig sa kanyang tanong nito. Napatingin si Rebecca Marie sa mga mata ng kausap. Mahal mo ba siya? Hindi ka iiyak ng ganyan kung hindi siya mahalaga sa'yo. Mahal mo siya, hindi ba? Hindi ko sinasadya. Anay ang napapailing. Ayokong malaman niyang totoo. Ano na lang ang iisipin niya? Napatango-tango si Princess. Waring iyon lang naman ang gusto nitong marinig dahil hindi na ito kumibo. Napahinga ng marahas si Jose Philip. Sabay lapag ng hawak na papeles sa mesa. Tumayo ito sa kinauupuan at tumingin sa labas ng bintana. Jose Philip, ano ka ba? Kinakausap kita, magsalita ka. Inis na wika ni Princess. Anong sasabihin ko? Litong-litong binata. Ayokong isipin niya na sinasamantala kong pagkakataon. Ayokong isipin niya na sinisingil ko siya sa mga naitulong ko sa kanya. Kung gano'n ay inaamin mong mahal mo nga siya. Oo, wala akong magawa para pigilan ang damdamin kong mahalin siya. Nung una ko pa man siyang makita ay minahal ko na siya. Ano pang gusto mong marinig? Nawala ng kibo si Princess. Napailing naman si Jose Philip. Ayokong isipin niya na sinasamantala ko ang kanyang kalagayan. Kaya hanggat maaari ayokong malaman niyang nararamdaman ko. Anito. Yan bang dahilan kung bakit iniiwasan mo siya? Oo, natatakot akong baka kapag hindi ako nakapagpigil ay masabi ko sa kanyang mahal ko siya at iniiwasan kong mangyari yon. Ayokong mag-isip siya ng hindi maganda. At anong gusto mo? Habang buhay mo na lang bang itatagong nararamdaman mo sa kanya? Dahil yun ang dapat, ayokong guluhin ang kanyang isip. May nobyo na siya. Ayokong maipit siya sa pagitan namin ng lalaking yun. Lalong ayokong mahalin niya ako dahil lang sa utang na loob niya sa akin. Hindi mo man lang ba aalamin kung may pagtingin rin ba siya sa'yo? Ayoko nang malaman pa dahil tsak na masasaktan lang naman ako. Ayoko magmukhang mga agaw. Mahal niya ang taong yun. Paano mong natiyak? Sinabi ba niya sa'yo? Hindi na niya kailangan sabihin. Sapat na ang sulat na nabasa ko. Ayoko nang makipagsapalaran pa. Nagpakawala si Jose Philip ng marahas na paghinga. Isipin mo nang duwag ako pero nakapagpasya na ako. Hindi malalaman ni Rebecca Marie na mahal ko siya. At umaasa akong maaari kitang mapagkatiwalaan. Napailing si Princess. Hindi na lamang kumibo pa ang dalaga. Kahit masama ang kanyang loob kay Jose Philip ay pinuntahan pa rin niya ito sa opisina upang magpaalam na hindi siya sasabay dito. Kahit hindi sila nag-uusap, ayaw pa rin niyang mag-isip ang binata ng hindi maganda sa kanya. Naku ma'am, hindi pa ho bumabalik si Sir Jose Philip mula sa meeting niya kay Miss Eisenhower. Pero tumawag po siya, babalik daw siya rito para daanan kayo. Magalang na wika ng sekretarya. Miss Eisenhower? Ang pangalang binanggit kaagad nito ang rumihistro sa kanyang isip. Babae pa lang kasama nito.
Yun ang babaeng nakita niyang kasama nito noong isang araw. May kailangan pa po ba kayo, ma'am? Untag ng sekretarya nang makitang natitigilan ng dalaga. Sino si Miss Eisenhower? Nilulunok na niya ang hiya. Tsak na hindi siya matatahimik kapag hindi niya nalaman kung sino ito sa buhay ni Jose Philip. Isang kliyente, ma'am. Ang pagkakaalam ko ay may business deal silang ikinoklose ngayon ni Sir Jose Philip. Paliwanag ng sekretarya. Bakit po, ma'am? Ha? Wala naman. May kakilala kasi akong may ganoong pangalan. Sige, tumalikod na siya. Habang pabalik siya sa opisina ay nginangat-ngat na matinding selos ang kanyang dibdib. Pagkapasok niya sa loob ng kanyang opisina ay kaagad na tumulong kanyang luha. Dati-rati nagpapaalam sa kanya si Jose Philip kapag umaalis ito. Ngayon ay nagbibili na lamang ito sa sekretarya kapag may gustong ipasabi sa kanya. Nagbago na nga ang lahat. Hindi na siya mahalaga dito. Matamlay niyang iniligpit ang kanyang mga gamit at lumabas ng silid. Tuloy-tuloy siya sa elevator. Narinig pa niyang pagtawag ni Princess na siya sana niyang sasabayan ngunit hindi na niya iyon pinansin. Tsak na magtatanong na naman ito kung bakit namumulang kanyang mga mata. Ayaw na niyang magpaliwanag. Bumaba siya sa ground floor. Kakalabas lamang niya ng elevator nang bigla siyang matigilan. Kasabay niyon ay ang kanyang pamumutla at ang pagbangon ng kaba sa kanyang dibdib. Magkukubli na sana siya subalit nakita na siya ng lalaking kakapasok lang ng gusali. Rebecca! Napahinto siya. Nagmamadali namang lumapit sa kanyang lalaki. Rebecca! Dahan-dahang pumihit paharap ang dalaga at sinalubong ang mga mata ng lalaki. Biglang nagdilim ang anyo ng kanyang kaharap na walang iba kundi si Constantine Noblejas. Siguro'y iniisip mo bang tumakas ano? Balak mo akong pagtaguan? Usig nito. Taas noon niyang sinalubong ang mga mata nito. Walang dahilan para gawin ko yon. Wala akong dapat na ikatakot sa'yo. Matapang na wika niya. Sarkastikong ngumiti ang lalaki. Matapang ka na ngayon ah. Mukhang malaki ang pinagbago mo. Hinagod siya nito ng nanunuring tingin. You look better. Much better than the last time I saw you. Sarkastiko pang dugtong nito. Tama ka. Dahil ngayon ay malaya na ako. Malaya mula sa manipulasyon ng kapatid ko. Malaya mula sa kahibangan mo. Sarkastiko ring sagot niya. Muling tumiim ang anyo ni Constantine. Huwag na huwag kang magkakamaling hawakan ako. Matigas na wika niya sabay atras nang akma siya nitong hahawakan. Nandidiri ako sa mga hawak mo. Tagis ang mga bagang na pinukol siya ng lalaki ng matalim na tingin pero wala naman itong nagawa. Natatakot din ito sa iskandalong maaaring mangyari. Nagsukatan sila ng tingin. Maya-maya ay nagpakawala ng malalim na paghinga si Constantine. Pagkatapos ay lumambot ang anyo nito. Umuwi ka na sa inyo. Nag-aalala ng hustong kuya mo sa'yo. Wika nito sa mahinahon ng tinig. Hindi na ako kailanman uuwi sa bahay. Hindi ko na kayo bibigyan pa ng pagkakataon na diktahan ang buhay ko. Mariing wika ni Rebecca Marie. Rebecca, para lang sa kabutihan mong ginagawa ng kapatid mo. Malumanay na wika ng lalaki. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Kung noon ay sunod-sunuran ako sa inyo ng kuya ko, ngayon hindi na. Hindi mo na ako mapipilit sa ayaw ko. Don't be childish, Rebecca. Sumama ka na sa akin para maiuwi na kita sa inyo. Walang patutunguhan ng paglalayas mo. Sige na. Damn you! Bigla namang dumilim ang anyo ni Constantine. Nauubos na ang pasensya ko, Rebecca. Huwag ka na magmatigas pa. Hinihintay ka na ng kuya mo. Wala akong pakialam. Sabihin mo sa kanya na hindi niya na ako maaaring pakialaman pa. May sarili na akong buhay. Masaya na ako sa kinaroroonan ko ngayon. Hindi ka lubusang makakawala sa akin, Rebecca. Sa ayaw at sa gusto mo, iuuwi kita. Gawin mo kung kaya mo, hamon niya. Hindi ako natatakot sa'yo. Nakita niyang papasok si Jose Philip kaya lumakas ang loob niyang sabihin yon. Huwag mo ako nga hamunin. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Nanlilisik ang mga matang tura ni Constantine. Tinaasan lamang niya ito ng noo. Tagis ang mga ngiping humakbang palapit si Constantine. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Rebecca Marie. Patakbo niyang sinalubong si Jose Philip. Bakit? Takang tanong ng binata sabay yakap sa kanya. Nilingon niya si Constantine. Biglang nagdilim ang anyo ni Jose Philip nang makita ang lalaki. Ang sama ng tinging ipinukol ni Constantine sa kanila. Pero hindi na ito nagtangkang lumapit pa. Sa halip ay matatagang mga hakbang na tinungo ang pinto. Pero bago tuluyan lumabas ay pinukol pa muna nito sila ng tingin.
nang nagbabantang tingin. Para bang sinasabing babalik ito. Pagkapasok nila ng opisina ay kaagad siyang kumala sa pagkakaakbay ng binata na pati imbagang si Jose Philip. Magkagayunman, mas nanaig pa rin dito ang pagmamalasakit para sa dalaga. Sinaktan ka ba niya? Concerned na tanong nito at naupo sa couch. Tumingin sa labas ng bintana si Rebecca Marie at umiling. Pero gusto niya akong ibalik sa bahay. Nanginginig ang tinig na turan niya. Anong sabi mo? Sinabi kong hindi na ako babalik dun. Anong sabi niya? Kahit daw anong gawin ko ay gagawin niya ang lahat upang maibalik ako sa amin. Anong gusto mo? Pumihit siya paharap sa binata. Ikaw, anong gusto mo? Gusto mo na ba akong bumalik sa bahay? Balik tanong niya. Natigilan si Jose Philip. Pinapaalis mo na ba ako? Titig na titig sa mukha nitong ani ni Rebecca Marie. Ikaw ang magpapasya niyan. Ikaw ang higit na nakakaalam kung anong makakabuti para sa'yo. Ano man ang maging pasya mo, hindi kita hahadlangan. Napapikit siya at umiiling na tumalikod sa binata. Para na rin itong sinabing wala itong pakialam ano man ang kanyang maging pasya. Para na rin itong sinabing wala na itong pakialam sa maaaring mangyari sa kanya, ano man ang kanyang maging desisyon. Wala talaga itong pagtingin sa kanya. Pabuntong hiningang tumayo ang binata mula sa kinauupuan nito at humakbang palapit sa kanya. Ano man ang maging pasya mo, ay igagalang ko. Pero wag mo ring kalimutan na narito lang lagi ako sa tabi mo. Hindi siya umimik. Alam niyang sinasabi lang yun ng lalaki upang pagaanin ang kanyang kalooban. Tahimik na tumalikod si Jose Philip at mabigat ang mga hakbang na tinungo ang pinto. Bago lumabas ay nilingon pa muna siya nito. Nang mawala ang lalaki, sakalang pinakawalan ni Rebecca Marie ang mga luhang kanina pa nais malaglag. Nilunok na nga niyang kanyang kahihiyan ay baliwala pa rin. Siya lang talagang nagmamahal. Wala pa rin silang kibuan ni Jose Philip habang pauwi. Balik na naman sila sa pag-iiwasan. Pagdating sa mansyon ay tuloy-tuloy siya sa kanyang silid. Sinimulan na niya ang kanyang pag-iimpake. Wala na siyang nakikitang dahilan para manatili pa doon. Bumukas ang pinto at tahimik na pumasok si Jose Philip. Bahagyang tumiim ang anyo nito nang makita ang kanyang ginagawa. Ngunit saglit lang, walang kibu itong naupo sa gilid ng kanyang higaan. Hindi kinikibo ni Rebecca Marie ang lalaki. Patuloy lamang ang dalaga sa kanyang ginagawa. Ang binata ay hindi nakatiis. Ito ang unang bumasag sa katahimikan. Nakapagpasya ka na pala. Anito, kailangan ko nang ayusin ang buhay ko. Matagal na rin akong nagtatago. Malamig na sagot ni Rebecca Marie. Hindi man lang niya sinulyapan ang lalaki. Mapait na ngumiti ang binata. Oo nga pala, nakalimutan kung hindi ka nga pala taga rito. Sarkastikong anito. Napahinto siya sa ginagawa. Akala ko kasi, umiling ito. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Tumayo ito, tinungo ang pinto. Ganyan ka naman parati eh. Puno ng pagdaramdaman tinig na wika niya. Napahinto sa tapat ng pintuan ng lalaki at lumingon. Binubulag ng sobrang pagdaramdam, kung kaya hindi na nahiya pa si Rebecca na ihayag ang kanyang niloloob, na ilabas ang kanyang mga sama ng loob. Pangalawang beses mo na yung ginagawa sa akin. Kung may gusto ka mang sabihin, sabihin mo. Dahil hindi naman ako manghuhula para malaman ang laman ng isip mo. Sumbat niyang puno ng pagdaramdam. Hindi nakakibo ang binata, basta lang itong nakatingin sa kanya. Hindi na napigilan ni Rebecca Marie ang mga luha. Naupo siya sa gilid ng kama. Jose Philip, hindi ako manghuhula para malaman ang laman ng dibdib mo. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Hindi yung pinag-iisip mo ako. Binibigyan mo lang ako ng maling pag-asa. Aniya sa basag na tinig habang nakatalikod sa lalaki. Marahang humakbang palapit sa kama si Jose Philip. Mataman siya nitong pinagmasdan habang nakasungaw sa mga mata ang paghihirap. Kanina tinanong kita kung anong gusto mo. Tinanong kita kung gusto mo na ba akong umalis. Ang sabi mo ay akong bahalang magpasya. Pagkatapos ngayon, bakit parang pinalalabas mo na hindi mo gustong pag-alis ko? Ano ba talagang gusto mo? Naguulap ang mga matang naupo si Jose Philip sa kabilang gilid ng higaan. Lumingon siya. Wala siyang pakialam makita man ito ang kanyang pag-iyak. Basta ang alam niya masamang masama ang kanyang loob at kailangan niya iyong mailabas sa pamamagitan ng pagluha. Walang kakibo-kibo si Jose Philip habang nakatingin sa kanya. Pinahid niyang mga luha at muling tumayo at ipinagpatuloy ang pag-iimpake. Napalunok si Jose Philip. Bakit? Gagawin mo ba kung sinabi kong ayokong bumalik ka pa sa inyo kahit na kailan? Anito sa mahinang tinig.
Tiningnan niya ito ng mga matang puno ng pagdaramdam. Bakit hindi mo ako sinubukan? Kung yun palang gusto mo, bakit hindi mo sinabi? Hinusgahan mo agad ako. Dahil natakot akong masaktan. Natakot akong baka hindi mo pakinggan ang sasabihin ko. Natakot akong baka isipin mo na dinidiktahan kita, na pinanghihimasukan kita. Huminto siya ulit sa ginagawa at matalim itong tiningnan. Hindi mababaw ang isip ko. Hindi ko alam. I was scared. Ayokong magalit ka sa akin. Kaya hanggang maaari, ayokong gumawa ng isang bagay na maaari mong ikagalit. Pero sinasaktan mo naman ako. Habang iniiwasan mong magalit ako sa'yo, sinasaktan mo naman ang damdamin ko. Pero hindi mo malalaman yon dahil manhid ka. Dahil takot kang ipahayag ang niloloob mo. Nawalan ng kibo ang binata. Nagpapasalamat ako sa'yo dahil malaking utang na loob ko sa'yo. Kahit siguro anong gawin ko, hindi ko magagantihan ang ginawa mo para sa akin. Salamat din sa posisyong ibinigay mo sa akin sa kumpanya. Pero tama ka, nasa akin pa rin ang desisyon. At nakapagpasya na ako. Babalik na ako kung saan ako nararapat. Sabi pa ng dalaga. Kung sabihin kong huwag kang umalis, pagbibigyan mo ba ako? Nahihiri ng sambit ni Jose Philip. May dahilan ba para manatili pa ako dito? Meron. Ako. Pinipigilan kitang umalis. Iniwas niyang tingin sa lalaki. Kung kinakailangan ko makiusap, gagawin ko. Huwag ka munang umalis. Just stay. Please? Umiling siya. Hindi pa rin naibsan ang sama ng loob na kanyang nararamdaman. Nagre-rebelde pa rin ang kanyang kalooban sa isiping hindi siya mahal ng lalaki, kagaya ng pagmamahal niya dito. Kahit lumuhod ako sa harapan mo, tiningnan niya ito. Seryoso si Jose Philip. Mukhang gagawin nga ang sinabi. Hindi mo na kailangan gawin yon. Buo nang pa siya kung umalis. Aniya at naupong muli sa gilid ng kama. May iba pang mas mabigat na dahilan kung bakit ipinasya kong umalis. Pero hindi mo na siguro dapat pang malaman yun. Wala na ring halagang malaman mo. Si Conrad ba? Mariing tanong ni Jose Philip. Bahagya na naman tumigas ang anyo nito. Hindi lang siya. Tumiim ang anyo ng binata. Pagkatapos ay madilim ang anyong tinungo ang pinto at lumabas. Naiwang natitigilan si Rebecca Marie. Ang kakaibang galit na yun ng binata nang banggitin ang pangalan ni Conrad ay nag-iwan ng katanungan sa kanyang isipan. Napailing na lamang si Frances nang makaalis ang kotse ni James. Ang huli nang naghatid kay Rebecca Marie sa Maynila. Nilingon ng dalaga si Jose Philip. Nasa terasa ang binata at nakatingin sa kawalan. Nilapitan ni Frances ang pinsan. Mahirap na kalaban ng puso, pinsan. Wika ng dalaga nang tumabi dito. Isang malungkot na ngiti ang pinakawalan ni Jose Philip. Paano mo naman nasabi yan? Wala ka pa namang nobyo. Hindi ko na kailangan magkaroon ng nobyo para masabing bagay na yan. May puso rin ako. Hindi man lang napangiti sa biro ng binata na wika ni Frances. Kapansin-pansin ang kakaibang kalungkutan na nasa mga mata nito. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Jose Philip. Seryoso ka? Ngayon lang kita nakitang ganyan. Huwag mong sabihin. Nagkamali na ako, JP. Ayokong pati ikaw ay magkamali rin. Makahulog ang wika ng dalaga. Huwag mong sabihin. Sa halip na sagutin ang tanong ni Jose Philip ay tumalikod si Frances. Takang nasundan ni Jose Philip ng tanawang pinsan. Kakaibang ikinikilos nito. May tumapik sa kanyang balikat. Kayo pala, pa. Nakaalis na ba siya? Marahang tumango si Jose Philip, sabay ang pagpapakawala ng malalim na paghinga. Muli niyang ibinaling sa malayo ang paningin. Wala kang balak na sundan siya? Pangaarok ni Sir Lance. Ginusto niyang umalis, wala akong magagawa dahil desisyon niya yon. Matamlay niyang sabi. Pero maaari mo siyang napigilan kung ginusto mo. Ayoko, Papa. May karapatan siyang gawin ang gusto niya. Pero hindi mo ba naisip na may karapatan din siyang malaman ng nararamdaman mo para sa kanya? Para ano pa? Meron na siyang minamahal. Wala na ring saysay malaman man niya. Tumango-tango si Sir Lance. Ilang saglit itong nanahimik habang nakatingin sa malayo. Nang muli nitong lingunin ang anak ay may ngiti na sa mga labi nito. Hindi ka naman siguro duwag. Duwag ka ba? Natawa si Jose Philip. Bakit niyo naman nasabi yan? Dahil ayaw mong sumagal. Ayaw mong harapin ang katotohanan.
Kung talagang mahal mo si Rebecca Marie, hindi mo iisipin ang iyong mararamdaman. Nakahanda kang masaktan ano man ang mangyari. Sa palagay niyo ba'y duwag ako, pa? Muling ngumiti si Sir Lance. Masuyo nitong inakbayan ng anak. Hindi naman. I know you're not a coward. Naramdaman ko rin yan nung muli kaming magkita ng iyong mama. After 5 years of not seeing each other. Kung tutuusin, higit pa sa nararamdaman mong takot na naramdaman ko. I was scared na baka hindi na niya ako mahal. Na baka may mahal na siyang iba. Sari-sari ang dahilan ng takot na naramdaman ko noon. Normal lang para sa isang taong nagmamahal ang takot, iho. Pero ibang sitwasyon niyo ni mama. Nagkatuluyan kayo. Kayo lang ang kaisa-isang lalaking minahal niya. Ang kaso namin ni Rebecca ay iba. Hindi pa man ako dumarating sa buhay niya ay may nagmamay-ari na sa kanyang puso. Masisisi niyo ba ako kung matakot man ako ng ganito? Hindi kita sinisisi. Nauunawaan kong nararamdaman mo. Iisa lang naman ang gusto kong malaman. Gusto mo ba talagang mawala sa'yo si Rebecca? Hindi, pero yun naman pala eh. Tinapik nito ang kanyang balikat. Parang walang anumang bigla na lamang siya nitong iniwanan. Pa, itinaas lamang ng manggagamot ang dalawang kamay sabay kibit ng balikat. Natitigilang nasundan na lamang ng tingin ni Jose Philip ang ama. Pagkuwan ay unti-unting napangiti. Napapailing na ibinaling na lamang niyang paningin sa kawalan. You're really the best, Papa. Kayo ni Mama. Ngayon ay alam na niya kung ano talaga ang makapagpapaligaya sa kanya. At natitiyak na niyang ang kanyang kaligayahan ay hindi niya matatagpuan kung patuloy niyang titikisin ang sarili. Ang kanyang kaligayahan ay nasa pagharap niya sa katotohanan, kahit iyon ay magdulot pa sa kanya ng sakit at kabiguan. Kahit anong gawin mo ay hinding-hindi mo na ako mapapasunod sa gusto mo, kuya. May karapatan din ako sa bahay na to, kaya ako bumalik. Hindi para magpadikta uli sa'yo. Matapang nasabi ni Rebecca Marie nang mag-usap sila ng kapatid at ungkatin nito ang kanilang kasal ni Constantine. Ang lakas ng loob mong sumagot ngayon ah. Magpasalamat ka nga, tinanggap pa kita sa kabila ng kahihiyang ibinigay mo sa akin. Matigas na wika ni Vladimir. May karapatan ako dito kaya wala kang pwedeng isumbat sa akin. Pareho lang tayong anak ni Papa. Kung noon ay sumusunod ako sa bawat sabihin mo, hindi na ngayon. Hindi mo na ako masisindak. Abat, umigkas ang palad ni Vladimir. Wag na wag kang magkakamaling saktan pa akong muli, kuya. Dahil lalaban na ako. Hindi na ako makakapayag pang pagbuhatan mo ko ng kamay. Nagtagis ang mga ngipin ni Vladimir. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang huling habili ni Papa, kuya. Hindi niya kailanman sinabing mas malaki ang karapatan mo sa akin. Hindi niya kailanman sinabing magpailalim ako sa'yo. Magmula ngayon, hindi na ako makapapayag na ang gusto mo na lang laging masusunod. Halos manggalaiti si Vladimir sa galit. Pero hindi naman ito magawang ituloy ang tangkang pagsampal sa kapatid. Waring bigla rin itong nagdalawang isip. Pero wag kang mag-alala, kuya. Wala akong balak na makihati sa'yo sa posisyon mo ngayon. Babalik ako sa kumpanya ng mas mababa pa rin ang katungkulan sa'yo. But it doesn't mean na hindi kita pakikialaman. Lalo na't alam kong hindi makabubuti para sa kumpanyang ginagawa mo. Walang ibang mahalaga sa akin kundi ang kumpanya. Hindi ang personal mong mga ambisyon. Tuluyan ang hindi nakapiyok si Vladimir. Nagulat ito sa biglaang pagtapang ng kapatid. Nagising na ako sa katotohanan, kuya. Pababalikin ko dito si Conrad. May karapatan din siya sa kumpanya. Hindi mo gagawin yan, Rebecca Marie? Gagawin ko, kuya. At walang sino mang makapipigil sa akin, kahit ikaw. Wag na wag mo akong hahamunin, Rebecca Marie. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Hindi mo na ako matatakot. Babalik dito si Conrad at wala kang magagawa kundi tanggapin siya. Pagkasabi niyo na itinalikuran na ni Rebecca Marie ang nakatatandang kapatid. Wala na ang takot na nadarama niya para dito noon. Hinding-hindi na niya hahayaan pang manipulahin pa nito ang kanyang buhay. Hinding-hindi na. Bumalik si Rebecca Marie sa kanilang kumpanya. Sinulatan niya si Conrad upang pabalikin. Gusto na niyang ilagay sa ayos ang lahat. Matagal din siyang naging sunod-sunuran sa kanyang kuya Vladimir. Wala namang magawa si Vladimir para kontrahin ang kapatid dahil may karapatan din naman ang dalagang gawin ang gusto niya. Wala itong ibang magawa kundi ang manahimik. Bigla ring nawala si Constantine at hindi na nagpakita sa kanya. Magmula nang bumalik siya sa kanila ay hindi pa ito nagpapakita sa kanya.
May usap-usapan na may karelasyon na itong isang socialite, pero hindi na iyon pinapansin ni Rebecca Marie. Ang mahalaga ay hindi na siya nito ginugulo. Isang hapon habang nasa kanyang opisina si Rebecca Marie, ay may dumating na bisita na hindi niya inaasahan. Pinapasok ito ng sekretarya nang hindi muna ipinapaalam sa kanya. Ang akala nga niya ay si Alma, ngunit nagulat na lamang siya ng pag-angat niya ng tingin ay mukha ng binatang kanyang nabungaran. Hindi ba ako nakakaabala? Nakangiting tanong ng binata nang humakbang palapit sa kanyang mesa. Anong ginagawa mo dito? Kinakabahang napatayo si Rebecca Marie. Nagkibit-balikat ang binata. May business proposal sana ako sa'yo eh. Yun ay kung hindi mo mamasamain. Casual na sagot ni Jose Philip. Namasyal ang mga mata nito sa kanyang kabuuan. Naaasiwang iniiwas ni Rebecca Marie ang tingin. Pakiramdam niya ay matutunaw siya sa mga tingin ng lalaki. Anong proposal? Marriage proposal. Walang gatol na sagot ng binata habang matiim ang pagkakatitig sa kanya. Nanuyo yata ang kanyang lalamunan pero sinikap niyang maging normal upang itago ang kabang nararamdaman. Kung nagpunta ka lang dito para makipagbiruan, I'm sorry pero marami pa akong ginagawa. Ngumiti lamang uli si Jose Philip. Iginala nitong paningin sa paligid. Mas malaki tong opisina mo. Mga kasing laki ng opisina mo sa Montana Tower. Hindi mo ba namimiss ang posisyon mo? It is still open. Naghihintay sa pagbabalik mo. Hindi na ako babalik, kaya mas makakabuti siguro kung maghahanap na kayo ng panibagong finance director. Malamig na sabi ng dalaga. Muli siyang naupo sa silya. Ganun ba? Naupo ito sa visitor's chair. Galing nga pala ako sa opisina ng kapatid mo. Actually, may business proposal talaga akong sinabi sa kanya. And good news, dahil nagkasundo na kami. Hindi kumibo si Rebecca Marie. Ang kanyang mga mata ay nasa papeles na kanyang hawak, pero ang kanyang pakiramdam ay nasa binata. Pabuntong hiningang tumayo si Jose Philip at naglakad-lakad sa loob ng opisina. Nagulat na lamang si Rebecca Marie nang sa bigla nitong pagtigil ay bigla na lamang nitong gagapin ang kanyang kamay na naging dahilan para mapatingin siya sa mga mata nito. Bakit? Pautal na tanong ni Rebecca Marie. Rebecca, I know I've been a fool nang hayaan kitang umalis sa Montana. Pero mas baliw ako kung pakakawalan pa kita. Will you marry me? Seryosong sambit nito habang walang kakurap-kurap na nakatingin sa kanyang mga mata. Jose Philip? I know I've been stupid. Sinaktan kita. Gusto kong humingi ng tawad. Sinabi ni Frances sa akin ang damdamin mo. Alam kong mahal mo rin ako. Gusto kong halaman mo na mahal rin kita. At natakot lang akong sabihin sa'yo yon dahil ayokong isipin mong sinasamantala kita. Mahal na mahal kita, Rebecca. Mahal na mahal kita. Puno ng damdaming pahayag ng binata. Otomatikong pangingilid ng luha sa mga mata ni Rebecca Marie. Naniniwala ka sa akin, hindi ba? Paano akong maniniwala sa'yo? Sinaktan mo ako. Dahil natakot ako, naduwag ako. Matagal na kitang gustong puntahan pero naghintay pa ako ng konting pagkakataon para bigyan ka ng panahon. Isa pa, ang akala ko yung nobyo mo si Conrad. Nagselos ako sa kanya. Si Conrad? Hindi mo pa alam na nakapatid mo siya? Ngumiti ito. Alam ko na. And I'm so sorry dahil pinagselosan ko siya. Mahal na mahal lang kasi kita. Tuluyan na siyang napaiyak. Walang pag-aanin lang ang isinubsob niya ang mukha sa dibdib ng binata. Nangislap ang mga mata ni Jose Philip. Masuyo siya nitong inilayo. Does that mean na tinatanggap mo ng proposal ko? Maluha-luhang tanong nito. Luha ang tumango si Rebecca Marie. I love you too, Jose Philip. Always? Tumango siya habang nakayakap dito. Always. I will always love you. Makalipas ang isang buwan, si Rebecca at Jose Philip ay masayang humarap sa altar. Nagpakasal sila. Magsisimula silang bumuo ng isang masayang pamilya. Nang dahil sa isang kapirasong papel, sila ay nagkatagpo at magtatapos sila sa isang malapad na papel, ang marriage contract nila. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay nakapagbigay ako ng aliw at inspirasyon. Muli po maraming salamat hanggang sa susunod po nating kwento. Mag-ingat po palagi ang lahat.